Oh, bongga. 5 years pa lang siya since nag-start. And then itong building na to, kanina ko lang din nalaman ay parang more than a year pa lang na Yes, nakapatay. nasa 1.5 year po. Yeah. Okay, so para mas makilala pa natin the woman behind Maddox, of course, Miss Charo Cordial. Hi, good evening po. Good evening, everyone. Yan. So, yeah, so si Miss Charo ang President and CEO of Maddox. President and CEO, and yun nga, sabi ko nga, the woman behind all the diamond and the gold. So, yan. Meron na ba sa inyong nakapili? Ay, si Ana. Si Miss Katie yata. Ayan. So, yan. Open po si Miss Charo sa anumang question niya. Pero Miss Charo, baka you want to say something first? Would you greet them? Thank you so much po for accepting our invitation here. And then, this is my first time actually. I don't know how to, this is my first time na magkaroon ng media sa harap. I'm also excited. Yeah. And kasi, by December 4, tama po? Yeah. Sa December 4 po, we will be having our mini fashion show. So, I'm also inviting everyone. Ang mga nandun is mga celebrity na mga nakaka-vlog ko at the same time, including some models. So, that's December 4 night here sa Marikina from sa Theodore Events Place. Yeah. So, expect natin sila doon. Yes, please. Kung kaya niyo po ako pagbigyan. Of course naman. Okay. So, sino pa gusto magtanong? Ito po. Simulan natin kay Kate Adahar. Hi, ma'am. Ay, ma'am. Paano po nagsimula yung business? Pakwento, parang alam po namin hindi kayo talaga into business nung una. Ayan. Opo. Ako po isang licensed agricultural engineer by profession. I spent my years, I'm an employee for 15 years sa isang Japanese international company. Ako po yung taong hindi talaga into luxury. Ako po yung babae na one of the boys. Nasa gitna po ako ng drive po ako ng farm tractors and harvesters. So actually, me myself, hindi ko rin po alam kung paano ako napunta sa business na to. Just because nung pandemic, 2020, syempre nag-shutdown po yung buong mundo, di ba? So nasa loob lang tayo ng bahay. Na-bored lang po ako noon. So, kasi wala akong ginagawa sa araw-araw, di ba? Darating yung gabi, matutulog kayo naman, umaga. So, nakikita ko kasi yung mga nagla-live selling nung time na yun. Yun yung start ng mga live sellers eh. Tapos sabi ko, subukan ko kaya para may kausap lang ako. Nung time na yun, nagbenta ako ng mga bags ko kasi I have my old bags. Yun ang nakikita ko kasi pwede kong ibenta, wala namang iba. Tapos nung nagbenta ako, sabi ko, wow, may kausap ako. May bumili. Yung mga viewers ko nun, 1, 2, 3 lang. Tapos hanggang sabi ko, ano kayo pwede kong ibenta na mabilis lang ipaship? Kasi yung bag is very malaki. Tapos nakita ko sa jewelry. Bumibili lang ako ng 1 piece na gold sa mga online seller din. So bibili ako 2, 3 piraso, ibibenta ko rin. Tapos may bumibili. Tapos yun na yun, dire-diretso. Meron lang din isang tao na, actually yung iba, hindi man naniniwala sa kwento ko na to eh. Parang imposible kwento. Pero totoo talaga to. Habang nag-live selling ako doon, may isang supplier na kumontak sa akin. Sabi niya, I will send you 1 box ng jewelry. Ibenta mo. Tapos sabi ko, sino ba naman to? Eh, di naman kami magkakilala. So nag-guess lang ako. Sabi ko, sige, it's okay. Sabi ko naman problema kung totoo ba to or hindi eh. Binigay ko naman yung address ko. Sabi nga ng asawa ko, bakit ka nabibigay ng address? Kasi baka di ba there's so many scammers outside. Tapos after 1 week, may dumating sa akin isang box. Tapos nung binuksan ko siya, siguro yung halaga nun, nung time na yun, worth 5 million pesos. Kasi empleyado po ako, wala naman po akong pera. Sa ganitong business, we need money eh. Tapos, chinat ko siya, sabi ko, sa'yo ba to? Yes, sabi niya, that's from me. Sabi ko, sige, ibebenta ko. Tapos, binibenta ko yun sa live. May bumibili pa isa-isa. Tapos, after ilang days, sabi niya, papadalhan pa kita ng another. Sabi ko, no. Huwag kang magpapadala sa akin. Because, eto ka, kung unang pinadala mo, give me 2 weeks.
babayaran ko siya. Pag nabayaran ko siya, saka ka magpadala. So after 2 weeks, sabi ko, antayin mong mag-chat ako sa'yo. So nag-chat ako sa kanya, sold out, I will pay you. Tapos saka siya nagpadala ulit. So parang doon siya nag-umpisa. Itong company namin is just because of trust. Yes. Like, paano niyo po nabenta? Sorry, curious. Live selling lang. Paisa-isa lang din. Yes. Paisa-isa lang. Kasi nung time na actually nabidala sa akin yung sabi ko, paano ko ito ibebenta? Una, hindi naman ako alahera. Ang layo ng profession ko dun sa ganitong business. Siguro kasi from my previous company for 15 years, ako po yung member ng sales department. So, from sales ako, nahubog ako dun eh. Talagang in-enhance ako ng company ko. It's Japanese. Ang mga Japanese, pag nagtrabaho sila talagang ibang klase. So, from there, yun lang kasi naisip ko siguro na edge ko kung bakit ko ito nagawa. So, yun na, dala-dala na siya. And ano po ba yung mga pag-iingat nyo? Paano kayo hindi natakot na rin na hindi kilala yung mga pinagbebentahan o yung nagpadala ng alahas, ganyan. Ngayon na mas established na, ano po yung mga precautionary measures? What do you mean po? Sa Yung security, suppliers? paano nyo masisiguro na maiwasan yung mga scammers, bogus buyers? Actually po, nung nandito na kami sa online business, scammer, bogus buyers, is normal. Sa bogus buyer naman po, hindi naman talaga kami, marami talaga. Kasi I'm doing live selling eh. So, sa live selling ko, maraming nagmamine, hindi naman nagbabayad. It's okay, it's normal. May mga tao kasi gusto lang manood. Pero, wala naman silang maano sa amin kasi we will not ship those jewelries hanggat hindi siya full kit. And then, kami naman dito, lahat talaga, naka-declared value kasi mahirap. Sorry po, nakilala niyo na po ba yung pagpadala ng person? Ay, yeah. Yan, sa ngayon, he's one of my factory supplier hanggang ngayon. Minsan nagkukwentuhan kami na parang pag may meeting kami, nakukwentuhan na lang namin na kung paano kami nag-umpisa, kung paano kami nagkakilala. Kung hindi kinatakot pinadalan kayo kasi no idea ka eh kung sino to. Yes. Siguro ako po kasi yung tao, risk taker. Ever since alam ko po yung ugali ko na yun, no matter what, accept ko yan. Kasi lahat po ng bagay sa akin, opportunity. Very bongga. Okay, next po si Nikki Wang ng Manila Standard. Good evening, Ma'am Charo. Hi, sir. So, parang kung pakinggan yung kwento mo, sabi mo parang